Yo, what's up mga lods? Yan, so kalikot din naman tayo ngayon kasi tinanggal ko yung dati kong mudguard or tapalodo sa likod. Tapos yung headlight ko nakatanggal din. Gusto ko kasi magpalit ngayon ng visor kasi naka-stock visor ko ngayon. Dati di ba naka ako, carbon na twill na GP visor. Kung sinusundan nyo yung vlog ko, binili yun ng isa kong subscriber. Yan, so wala na akong visor kaya nagbalik ako sa stock. So ngayon, meron na ulit akong visor kaya magkakabit ulit ako. Pati yung rear fender. Ang current kong ginagamit na rear fender, ito yan, tinanggal ko lang, ngayon lang. Ano lang to, ordinary lang siya. Pinarepaint ko lang to kay ERWorks. Gagamitin ko yung ano naman, honeycomb na pattern, carbon. Real carbon yan. Hindi yan skinning. Tapos, papartneran ko siya ng GP visor na honeycomb din. Pero ito mga lods, hindi ito yung unang version ng visor na ginamit ko. Ito, parang version 2 na to. Kung naalala nyo yung clear visor ko na GP visor, ganito yon. So, pinagawan ko kay maker ng carbon na plug and play. Nilagay ng tornilyuhan. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Matagal ko nang pinapagawa to sa kanya kasi ito talaga yung gusto kong gamitin kagaya nung clear visor na ginamit ko. So, yan, nagawa naman na niya. Kaya, ito yung ikakabit ko ngayon. So, may design na talaga siya. Tapos, hindi siya ganun kaumbok kung yung side view. So, ito yung sasalpak ko ngayon. Natanggalin ko lang tong aking stock visor. Tapos, yung ating honeycomb carbon GP visor. Yan, parang stock lang din siya nilalagay mga lods. Yan siya oh. Kung mapapansin nyo dito, mas aggressive yung unang version ng ano na to, GP visor. Sabi ko nga kagaya nito yung dati kong visor na clear visor. Yan, pinagaya ko lang to. Ito yung tsura niya mga lods. Spade yung kanyang design. Angas, diba? Ito mga lods, pwede kayo mag-order sa akin. So, pre-order siya. Siguro hindi ako mag-on-on na ito. Pre-order siya. Kung gusto niyo ng ganito, PM nyo lang ako sa page or sa Facebook ko. Sa mga willing lang kasi payment first to. Lahat naman ng transaction ko sa mga ganito, payment first. Depende na lang kung may on-on ako. Pwede mong pick upin dito or pwede ring meet up pero within Marikina area lang. Okay na tayo sa visor. Kabit naman natin yung short fender. Okay, so sunod na natin itong headlight mga lads. Yan, okay na mga lads. Ito na siya mga lads. Kung makikita nyo, mas mababa siya compare dun sa nauna. Yan, mas ma-flat kung titignan nyo siya. Doon sa version 1 kasi, masyadong maumbok. So, masyadong aggressive yung version 1. Hindi ko rin pala nasabi mga lods, no? Yung kinabit ko rin palang fender is version 2 na rin pala to. Hindi ko nasabi kanina na version 2 na yan. So, may konting difference din to dun sa version 1. Mas mahaba ng konti itong version 2 kung pagmamasdan nyo dito. Dito sila nagkatalo eh. Mas mahaba siya ng konti to. Tapos, mas nakaangat ng konti itong version 2 kaysa yung version 1. Yung version 1, medyo mayuko siya ng konti. Tapos, itong version 2, mas malapad ng konti compare dun sa version 1. Ngayon yung kanilang difference. Hindi ko na naipakita yung kanilang difference ng side by side. So, magse-separate na lang ako ng video. Papakita ko sa inyo yung side by side difference ng short fender na carbon version 1 at version 2. Tapos, yung GP visor na carbon na version 1 at saka version 2. Gagawa ulit ako ng video para dun sa comparison nitong dalawa. Yan, naikabit ko na siya. Yan yung kanyang itsura. Wala talagang logo pagka pure carbon mga lalaki. Ako na bahala kung lalagyan ko siya ng logo. Yan na siya. Tinanggal ko muna yung side mirror para mas pogi tignan. For the sake of the video lang. Pero nandyan lang yung side mirror ko. Kakabit ko rin yan. Ayan na siya. Dito sa harapan, meron din siyang harang yan. Hindi mo makikita yung kanyang loob. Ayan na oh. Yan siya mga lods. Para sa akin, mas okay itong mga version 2 kaysa version 1. Pero kung gusto mo ng mas aggressive, mag-ano ka version 1. Dito sa GP visor, mas aggressive yung version 1. Mataas yung umbok, pero plain lang yung design. Ito naman, medyo mababa yung umbok, medyo flat, pero may design siya na spade. Palagi may nagtatanong kung plug and play daw ba to. Plug and play yan mga lods. Kasi meron siyang lagayan ng tornilyo.
Yan. May tagas na rin pala yung ano ko mga lods. Oh. Yung shock ko dito sa harapan may tagas na. Lagi kong nililinis yan pero sa katagalan na rin. So 9 years, magna 9 years old na rin kasi itong motor. Na hindi pa napapalitan yung yung oil seal niya, hindi pa napapalitan yan simula nung binili ko itong motor na to. Nakapag-repack na ako isang beses 2 years ago. Kung nasusundan niyo yung mga vlog ko, 2 years ago pa yung ko niya repack. So ngayon bumigay na yung oil seal, tumagas na. Sa kabila medyo okay pa pero balak kong palitan yan. Palit ng oil seal tsaka dust seal sa mga susunod na vlog. So antayin ko muna yung pyesa. So yan yung update ngayon sa motor ko mga lads. Mas gusto ko talaga tong version 2. So, yun lang. Share lang mga lods. Ride safe sa lahat. Peace.